pagka nasa area ka kasi, ang ginagawa namin na na helipad, dinedetermine namin kung yung approach ba, kasi hindi ka naman pwede maglagay ng eksakto na helipad sa gubat eh. So tinitignan namin kung may clearing, kung makakapunta doon yung Tapos gagawan din namin ng ganito na etch. Tapos ang gagawin namin, magpatapon kami ng smoke grenade para yun ang guide niya na makikita niya yung helipad. Tapos mag-a-approach na siya. Siyempre, hindi naman namin pwedeng ilagay ito sa medyo alanganin na marami pa rin rebelde doon sa area. After encounter kasi, ang kumukuha talaga sa amin, yung Huey na helicopter. So we have to make a helipad for them. No? Meron din kung minsan na hindi kailangan bumaba siya, may mga heliborne operations din kami. We have to rappel from the helicopter pababa. Sanay na sanay kami gumawa ng helipad. Even yung mga tao namin, sumesenyas siya na paano i-guide yung chopper. Yung enkwentro namin sa Inodaran, kung saan napaligiran na kami. Yung isang company commander ko, the late Lieutenant Don Javier, tinamaan siya sa likod. So, yung mga katabi ko kasi puro na tinamaan na rin sila. Yun yung mga naunang namatay. Napalibutan na kami. So, buong araw na bakbakan yan. May rain clouds na nakapalibot. And then tumawag sa akin yung piloto na normally yung piloto dyan yung nakasakay sa yung tinatawag nila na NG-520 yata na helicopter. Helicopter gunship yan. Ang sabi niya, "Sir, pwede ba na babalikan na lang namin kayo kasi we are running out of fuel." I-jettison namin yung mga bomba na dala nila and then mag-refuel. So sabi ko sa kanila, "Can you stay a little longer kasi pag umalis kayo dito, wala na kayong aabutan sa amin." So I prayed so hard. Sabi ko, never in my life ba na I implored God's help that way. And then all of a sudden, nag-clear yung clouds. Sabi ng piloto "Sir, saan po kayo dito? May nakikita kami mga building." Yung building na yan, sabi ko, yun yung mismong kampo nila. So binigay ko yung posisyon nila para pagpas na ganyan, hindi man kami tatamaan. Normally, dapat hindi ka perpendicular doon sa flight nila. So dapat nandito kami, papunta naman sila dito. Alam mo, nung nag-clear yung clouds sa ganyan, nakita nila, nag-start na mag-descent yung chopper na lead, no? Yung MG. Alam mo, pinaulanan siya ng 50 caliber. Di alis ka agad siya. Alam na nila na naandun. Sumunod ngayon yung mga OB-10. Paglaglag ng mga bomba na ganyan, sumigaw na yung kalaban ng Allahu Akbar. So alam na namin na marami na silang casualty. So that's the time na I encourage all my men na they were in shock actually. Pero nung nakita nila na nagsisigawan na yung kalaban, and then when I stood up at sabi ko doon sa mga armor ko na mag-forward tayo, they started to follow me. Hanggang sa take over namin yung camp na yun. Thanks to the Air Force, no? Kasi kung wala sila, hindi rin namin makuha yun.